Ang MGA Provincia, SA Mindanao. DBA Paring MGA Slums lang yan. Apat na babaeng mag-aral mula sa isang sikat na unibersidad sa Maynila ang bumisita sa isang probinsya sa Mindanao. Bago pa man sila umalis, hinusgahan na nilang ang Mindanao ay isang lugar na atrasado at mahirap. Siguradong isang lugar, yan na wala ng pag-asa at walang buhay. Ito ang nasa isip nila bago ang biyahe. Ngunit pagdating doon, ang bumungad sa kanila ay isang tanawing malayong-malayo sa kanilang inaasahan. Mga maayos na kalsada, isang pamumuhay na may harmonya sa kalikasan, at ang mapayapang mukha ng mga tao. Ang tunay na mukha ng Mindanao ay nagpatahimik sa kanila, at ang kanilang mga puso ay unti-unting nagbago. Anong pagbabago ang naganap sa kanilang mga pananaw? Halina't ating alamin. Sina Isabel, Gabby, Bia, at Katrina ay magkakakles sa isang mamahaling unibersidad sa Maynila. Lubos silang naniniwala na ang patuloy na umunlad na Maynila, partikular ang BGC at Makati, ang nangunguna sa buong Pilipinas, at ang Mindanao, sa ekonomiya man o kultura, ay isang rehiyong matagal nang napag-iwanan. Si Isabel, ang kanilang leader, ay may matinding kumpiyansa. Madalas niyang sabihin, ang Mindanao, Laos na. Hinding-hindi sila makakahabol sa pagunlad ng Maynila. Isang araw, habang nagpapahinga sa isang coffee shop, pinag-usapan nila ang kanilang bakasyon. Hawak ang kanyang smartphone, sinabi ni Gabby, sayang ang bakasyon, sana makapunta tayo sa ibang lugar. Nagbiro si Bia, gusto nyo, tingnan natin ang probinsya sa Mindanao? Sigurado puro sira-sirang bahay doon at mga taong mahihirap. Biglang nagnining ang mga mata ni Isabel. Magandang ideya. Tingnan natin mismo kung gaano talaga katrasado ang Mindanao. Gawin nating ebidensya, ipost natin sa social media para malaman ng lahat ang totoong sitwasyon doon. Nagatubili si Katrina, ngunit na makita ang sigla ng dalawa, pumayag na rin siya. Sige, baka nga magandang tingnan. Sa pagpili ng lugar, hinanap nila ang lugar na pinakabagabag at pinakamahirap tingnan. Pinili nila ang Bukidnon, dahil narinig nilang ito ay isang malayong probinsya kung saan maraming tao ang umaalis para magtrabaho sa Maynila. Kung sa Bukidnon, siguradong puro kaparangan doon. Perpekto para makita ang tunay na kalabayan ng Mindanao, natatawang sabi ni Gabby. Ngunit, ang biyaheng ito ay magiging isang karanasang hinding-hindi nila malilimutan. Hindi pa nila alam na ang probinsya sa Mindanao ay isang mundong ibang-iba sa kanilang inaakala. Bago ang biyahe, nagpost si Isabel sa kanyang social media account, hayaan ninyong ipakita namin ang tunay na mukha ng probinsya sa Mindanao. Sigurado mapupuno ito ng mga tanawing sira-sira, mga lumang bahay, at walang buhay na mga kalsada. Sumang-ayon si Bia, nga. Kung ikukumpara sa mga syudad natin sa Maynila, siguradong sobrang backward doon. Sa kabilang banda, iba ang naramdaman ni Katrina. May kaunti siyang interes sa kultura ng Mindanao, napanood na niya sa mga pelikula at narinig sa mga kanta ang tungkol sa buhay ng mga tao roon. Ngunit natabunan siya ng lakas ng loob ni Isabel at Bia, kaya hindi na siya nagsalita. Si Gabby, na isang kilalang vlogger, ay nagsimula ng ihanda ang kanyang plano para idokumento ang kahirapan ng Mindanao. I-edit ko ang mga litreto at video para i-upload. Siguradong magugustuhan ng mga followers ko. Ito na ang pagkakataon para ipakita ang totoong Mindanao. Inihanda niya ang kanyang kamera at smartphone. Bumili sila ng ticket papuntang Mindanao. Isang araw bago umalis, muling nagsalita si Isabel. Sa biyaheng ito, ibubunyag natin ang katotohanan tungkol sa Mindanao at ipapaalam natin ito sa buong mundo. Tumango si Bia at ngumiti, kung slumlik ang itsura, yon ang pinakamagandang content. Sa gitna ng kanilang pag-usap, nakaramdam ng kaba si Katrina. Ganun ba talaga kasama ang Mindanao? Ngunit hindi niya ito sinabi. Napasya siyang gagamitin ang sariling mga mata para alamin ang katotohanan. Nagsimula ang kanilang biyahe para patunayan ang kanilang mga akala. Ngunit, ang kanilang masasaksihan ay isang mundong malayong-malayo sa kanilang imahinasyon. Dumating ang araw ng kanilang pag-alis. Nag-check-in sila sa NAIA at sumakay na eroplano. Sa loob ng eroplano, nag-usap pa rin sila. Siguradong maliit at luma ang airport sa Mindanao, no? Pagdating natin, mag-livestream tayo agad para ipakita kung gaano katrasado doon. Ngunit, pagtapak nila sa Davao International Airport, hindi nila mapigilang mapatigil. Ang loob ng airport ay maluwag, moderno ang mga kagamitan, at saan man tumingin, napakalinis. Kinuha ni Gabby ang kanyang smartphone at habang kumukuha ng video, bumulong, mas maganda pa to sa inasahan ko. Sumagot si Bia, kasi ito ang getaway na Mindanao. Pagdating natin sa Bukidnon, sa totoong probinsya, sigurado doon natin makikita yung inaasahan natin. Mula sa airport, sumakay sila ng bus papuntang Bukidnon.
Mas marami pang sorpresa ang naghihintay sa kanila. Ang bus ay maluwag, comfortable ang mga upuan, at ang mga pasahero sa paligid ay tahimik. Si Katrina, na nakatingin sa labas, ay bumulong, ang ayos ng lahat. Hindi ko inaasahan. Ngunit si Isabel, na parang kinukumbinsi ang sarili, ay sumagot, hindi pa yan. Pagdating natin sa pinakaloob ng probinsya, doon natin makikita ang realidad ng Mindanao. Nakarating sila sa istasyon ng bus sa Malaybalay, Bukidnon. Pagbaba nila, muli silang nagulat. Kahit hindi maraming tao, ang istasyon ay maayos at walang kahit isang piraso ng basura sa sahig. Naglakad-lakad sila sa paligid. Ang mga kalsada ay malinis at sementado, at ang bawat gusali ay maayos ang pagkakagawa. Tika? Ito na ba yung probinsya ng Mindanao? Nalilitong tanong ni Bie. Agad na kinuha ni Gabi ang kanyang smartphone, at habang kumukuha ng litreto, nanginginig na sinabi, bakit? Bakit iba sa inakala ko? Ang kanyang followers ay umaabot sa 10,000, isa siyang influencer sa Maynila. Ang orihinal na plano niya ay ipakita ang kahirapan na Mindanao, ngunit ang lugar na kanyang binisita ay malayong-malayo sa kanyang inaasahan. Kinunan ni Gabi ang paglubog ng araw na nagbigay ng gintong kulay sa mga palayan, at nagpost na may maikling caption, ang Mindanao na iba sa aking inakala. Payapa at maganda. Ilang minuto lang, nagsimulang dumating ang mga reaksyon. Ha? Ang ganda pala diyan. Ibang-iba sa probinsya namin dito sa Luzon. Ang Mindanao, parang painting. Nagulat si Gabi sa mga tugon. Sunod-sunod ang mga komento. Si Bia, na sumisilip sa kanyang tabi, ay bumulong, nagugulat sila. Totoo nga, iba sa inaasahan nating probinsya. Siya mismo ay nakita ang kalinisan, kaayusan, at payapang pamumuhay ng mga tao. Hindi na siya makapagsalita. Si Isabel, kahit na hindi pa rin matanggap, ay nakita kung paano ipinagmamalaki ng mga lokal ang kanilang tradisyon at pamumuhay. Unti-unti na ring nagbabago ang kanyang isip. Ito ay malayong-malayo sa pagkagipit na inaasahan niyang makita. Si Katrina naman ay lubusang nabighani sa payapa at magandang tanawin. Habang nakatitig sa malawak na bukirin, dahan-dahan siyang nagsalita, ang probinsya sa Mindanao. Hindi lang ito basta probinsya. Bukod sa pagiging tahimik, pakiramdam ko, isa itong lugar na may malalim na kultura at kasaysayan. Nang marinig ito, tumango si Gabi. Bago siya pumunta roon, wala rin siyang interes sa Mindanao. Ngunit ngayon, nagsisimula na niyang maintindihan ang ganda nito. Noong gabing iyon, sa kanilang tinutuluyang inn, habang nagpapahinga, masaya silang nag-usap. Hawak ni Gabi ang kanyang smartphone, nag-isip ng bagong ipopost. Ang plano ko lang ay mamasyal, sabi niya. Pero ang dami nating matututunan sa paraan ng pamumuhay nila dito. Ang biyaheng ito ay hindi na lang tungkol sa pamamasyal, kundi nagkaroon na mas malalim na kahulugan. Kinabukasan, bumisita sila sa isang lokal na bagsakan ng mga ani. Doon, nakahilera ang mga sariwang gulay at mga gawang kamay na produkto. Ang bawat isa ay tila kumikinang, sumisimbolo sa pagmamalaki ng mga lokal. Ang mga produktong ito ay hindi lang basta bagay, ramdam mo ang puso ng mga gumawa nito. Pati ang mga turista ay naakit. Ang apat na babae ay hindi may tago ang kanilang pagkagulat na makita kung paanong ang pagmamalaki ng mga lokal ay naisasalin sa kanilang industriya ng turismo. Hindi na kayang sabihin ni Bia ang mga dati niyang salita na atrasado ang Mindanao. May nagbago na sa loob niya. Ang dating simpleng tanawin ng bukid ay may mas malalim ng kahulugan sa kanyang mga mata. Nagsimula na nilang maramdaman na ang biyaheng ito ay hindi lang para ibunyag ang katotohanan ng Mindanao, kundi naging isang pagkakataon para suriin muli ang kanilang sariling mga pananaw. Habang tumatagal ang kanilang pananatili, ang kanilang mga puso ay lalong nagbabago. Noong una, ang tingin nila sa Mindanao ay lugar ng kahirapan at pagbagsak. Ngunit ang katotohanan ay iba. Ang mga residente ay payapa at mababait, ang kapaligiran ay malinis, bawat bahay ay maayos. Ang tradisyonal na kultura ay buhay na buhay. Isang masagana at puno ng pagmamalaking pamumuhay ang kanilang natagpuan. Isang araw, naimbitahan sila sa isang maliit na pagtitipon ng mga lokal. Masaya silang tinanggap ng mga tao at ibinahagi ang kanilang buhay. Kami ay ilang henerasyon nang namumuhay kasama ang kalikasan dito, sabi na isang matandang lalaki. Maaaring hindi kasing komportable na buhay sa syudad, pero mayroon kaming ibang uri ng yaman dito. Habang nakikinig, napaisip si Bie. Sa kanyang isip, nandoon pa rin ang stereotype na ang probinsya ay simbolo ng pagiging atrasado. Ngunit ang mga tao sa harap niya ay puno ng pagmamalaki sa kanilang buhay, at ang kanilang mga mukha ay puno ng kasiyahan. May mga taong ganito pala, na puno na dignidad sa kanilang pamumuhay, bulong ni Bia. Ngunit, sa puso ni Isabel, isang komplikadong emosyon ang lumitaw.
Para sa kanya, nalaging naniniwalang ang Maynila ang pinakamaunlad sa Pilipinas, ang pag-amin sa ganda ng Mindanao at sa kasaganaan ng buhay ng mga tao roon ay nangangahulugan ng pagsugat sa kanyang sariling pagmamataas. Baka. Baka, special case lang too. Ang bilis ng pag-unlad ng Maynila, hinding-hindi pa rin nila yan kayang tapatan. Pilit niyang kinukumbinsi ang sarili. Noong gabing iyon, nag-usap ang apat sa kanilang silid. Hawak ni Gabby ang kanyang smartphone, medyo excited. Tingnan na niyo. Ang bilis kumalat ng post ko. Agad na napatingin ang tatlo. Ang dami ng notification sa screen ni Gabby. Sunod-sunod ang mga komento mula sa kanyang mga followers na puno ng pagkamangha at excitement. Si Katrina, na nakahiga sa kama, ay nagsalita. Siguro, masyado nating hindi kilala ang Mindanao. Nag-isip sandali si Isabel at tumango. Kahit may natitira pa siyang pagmamatigas, naramdaman niyang nayanig ang kanyang mga pananaw sa biyaheng ito. Pero hindi pa rin talo ang Maynila. Tingnan niyo ang pagunlad ng BGC at Makati. Sabi ni Isabel, ngunit hindi niya may tuloy ang sasabihin. Kinabukasan, nagkaroon sila ng pagkakataong bumisita sa isang lokal na paaralang elementarya. Doon, ang mga bata ay masisiglang naglalaro at ang mga guro ay matiyagang nagtuturo. Kahit probinsya, ang ayos ng sistema na edukasyon nila, sabi ni Bia. Ang mga lokal ay talagang namumuhunan sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Ang layunin ng biyaheng ito ay patunayan ang kahirapan na Mindanao, ngunit ang nakita nila ay ang kabaliktaran. Ang buhay ng mga tao ay hindi mahirap, sa halip, sila ay mayaman sa espiritual na aspeto. Ang komunidad ay gumagana ng maayos. Si Isabel, na nakatingin sa labas ng bintana ng boss, ay napaisip, ano ba talaga ang gusto nating makita? Nagsimula niyang maramdaman ng lubusan kung gaano kapartikular ang kanyang pagmamaliit sa Mindanao dati. Pagkaalis sa Bukidnon, bago umuwi, dumaan muna sila sa Davao para sa isang huling pamamasyal. Nagpasya silang bisitahin ang sikat na Philippine Eagle Center at ang mga parke sa paligid. Ang tanawin ng luntiang mga puno at ang malinis na kapaligiran ay tila isang panaginip. Si Gabby ay nabighani sa ganda at agad na kinuha ang kanyang smartphone para mag-video. Nang makita niya ang tanawin na malinis na ilog at ng gubat, hindi niya mapigilang humanga. Si Katrina naman ay nakaramdam ng kapayapaan. Huminga siya ng malalim, ang sariwa ng hangin. Ang sarap sa pakiramdam. Pinapanood sila ni Bia, kahimik na nag-isip. Naisip niya marami ring magagandang lugar sa Luzon, ngunit may kakaiba pa rin dito. Sinabi niya, magaganda rin ang mga tanawin sa amin, pero iba ang pakiramdam dito. Sa kanyang mga salita, mararamdaman na ang kanyang dating pananaw sa Mindanao ay unti-unti nang nawawala at napapalitan na isang bagong impresyon. Naramdaman niyang ang kanyang stereotype na ang Mindanao ay slums ay tuluyan ng gumuho. Si Isabel, na nakatingin sa tatlo, ay may komplikadong ekspresyon. Nalilito siya kung bakit ang kanyang dating pagmamaliit ay ganito kalakas na naapektuhan. Ngunit, isang pangyayari ang tuluyang nagpabago sa kanyang isipan. Kumuha si Gabby ng litreto na may background na malinaw na kalangitan at na Mount Apo sa di kalayuan. Nang tingnan niya ang screen, biglang nagbago ang kanyang mukha. Ang litreto ay napakalinaw, na tila kinunan na isang profesional na photographer. Ang mga detalye ng bundok ay kitang-kita. Ang asul ng langit at ang lunti ng mga puno ay matingkad at nakakagulat. Imposible! Ang linaw ng langit, sigaw ni Katrina. Bumulong si Bia, sa Maynila, hinding-hindi ka makakakuha ng ganitong litreto. Laging. Laging masmag. Nakatitig si Isabel sa litreto, hindi makapagsalita. Matagal na niyang hinusgahan ang Mindanao bilang isang atrasadong lugar. Ngunit ang litretong ito sa harap niya ay isang matibay na patunay na mali ang kanyang mga akala. Sa sandaling iyon, may nagbago sa puso nilang apat. Nagsimula sila makaramdam na hiya sa kanilang dating pagmamaliit sa Mindanao. Nakaupo sa isang bench, tinitingnan na apat ang screen na smartphone, tahimik. Sa litretong kuha nila, naroon ang napakalinaw na asul na langit, ang mga bundok na kitang-kita ang detalye, at ang magagandang mga puno. Para itong isang cover na magazine. Mahinang nagsalita si Katrina, sa Maynila. Palagi tayong napapaligiran ng smog at polusyon mula sa mga pabrika. Pero dito sa Mindanao, ang linis na hangin. Bakit na online natin tinalaman? Si Bia, na may komplikadong ekspresyon, ay nagsabi, ibang-iba sa mga probinsya sa Luzon. Ang Mindanao pala, hindi lang hindi atrasado, kundi mayroon pang yaman na wala sa syudad. Ang kanyang dating paniniwala ay tuluyan ng nabaliktad. Tinitingnan ni Gabby ang mga komento sa kanyang post. Ang mga litreto at video na kanyang in-upload ay umani na maraming reaksyon. Hindi kayo akalain na ganyan kaganda, SA Mindanao. Ibang-iba sa probinsya namin. Sigurado ka bang hindi yan edited?
Napakaraming nagulat na komento. Siguro. Nagkamaling nga tayo, mahinang sabi ni Gabi. Hindi sumagot si Isabel, ngunit ang kanyang ekspresyon ay malinaw na nagpapakitang nayanig ang kanyang mga paniniwala. Sa pagbabalik tanaw, naramdaman ni Isabel kung gaano siya naging makitid mag-isip. Ang paniniwalang ang Mindanao ay mahirap at atrasado ay isang panig lamang nakakarakan niya. Ang ganitong kalinis na kapaligiran. Normal lang pala sa kanila. Sa totoo lang, medyo naiinggit ako, sabi ni Bia. Kahit na masakit para sa kanya na aminin ang kakulangan na kanilang lugar, hindi niya mapigilang kilalanin ang kalamangan na kapaligiran sa Mindanao. Noong gabing iyon, nag-usap sila hanggang hating gabi. Siguro nga. Wala talaga tayong alam tungkol sa Mindanao, sabi ni Katrina. Lahat sila ay tahimik na tumango. Ang kanilang pananaw ay lubusan ng nagbabago. Ngunit iyon ay simula pa lamang. Sa kanilang huling araw, nagkaroon sila ng pagkakataong bumisita sa isang lokal na magsasaka sa Bukidnon. Doon, nakilala nila si Mang Nestor, isang 70 taong gulang na lalaki. Ay, NGA Day Galing Manila. Maligayang pagdating, masayang bati ni Mang Nestor. Noong bata pa ako, nakapunta na rin ako sa Maynila. Isang lugar na may napakagandang kultura at kasaysayan. Nagulat ang apat. Hindi nila inaasahan na ang isang matandang magsasaka sa Mindanao ay magpapakita ng ganitong respeto sa Maynila. Pero, paano po ninyo napananatili ang pagsasaka dito? Hindi po ba lahat ng kabataan ay umaalis na papuntang syudad? Diretsong tanong ni Isabel. Itinuro ni Mang Nestor ang bukid. Nabawasan nga ang mga tao. Pero kaming mga naiwan, gumawa kami ng paraan para mag-innovate. Gumagamit kami ng mga bagong teknolohiya sa pagsasaka, nagtatanim ng mga high-quality na produkto, at direktang ibinebenta sa mga mamahaling restaurant sa syudad. At saka, may mga kabataan na ring nagsisimulang bumalik. Yung anak ko nga na nagtatrabaho sa Maynila, 5 taon na ang nakakaraan, bumalik dito. Kasama ko na siya ngayon sa pagsasaka. Sakto namang lumitaw ang anak ni Mang Nestor, si Marco. Nasa 37 edad, mukha ka pa ring taga-siyudad, ngunit sanay na sanay sa kanang suot na damit pansaka. Nagtrabaho po ako sa isang tech company sa BGC dati, paliwanag ni Marco. Pero gusto kong ipagpatuloy ang aming sinimulan dito. Ngayon, gumagamit kami ng drones at AI para sa precision agriculture. Mas mahusay naming naitatanim ang aming mga dekalidad na palay at kulay. Nanlaki ang mga mata ng apat. Ang probinsya, SA Mindanao. Gumagamit ng mga pinakabagong teknolohiya, at ang mga kabataan, buong pagmamalaking bumabalik, sila ay lubos na nabigla. Kumusta naman po ang kita? Magalang na tanong ni Gabi. Halos kapantay lang ang sweldo ko sa BGC, minsan mas mataas pa. Ang aming mga organic na bigas, nabebenta ng daan-daang piso kada kilo sa mga high-end supermarket sa Maynila. At mas mababa ang cost of living dito. Higit sa lahat, kasama ko ang pamilya ko. Ang mga salita ni Marco ay nagpatahimik sa kanila. Sa sandaling iyon, ang kanilang stereotype na mahirap ang probinsya sa Mindanao ay tuluyan ng gumuho. Binigyan ni Mang Nestor ang 4 ng sariwang bigas bilang pasalubong. Sana matikman ng mga taga-Maynila ang lasa ng Bukidnon, sabi niya. Ang init ng kanyang pagtanggap ay nagpayak kay Isabel. Naramdaman niya kung gaano siya naging hangal sa pagmamalit sa Mindanao. Pasensya na po. Matagal pa naming minamalit ang Mindanao. Sabi ni Isabel, sabi Yuko. And gimatay si Mang Nestor. Ayos lang yun. Ang mahalaga, pumunta kayo dito, nakita ninyo at naamdaman ninyo. Ang Maynila man o ang Mindanao, marami tayong matututunan sa isa't isa. Ang mga salitang iyon ang tuluyang nagbabago sa puso nilang apat. Natutunan nila mula sa isang magsasaka sa probinsya na ang mahalaga ay hindi ang kompetisyon sa pagitan ng mga rehiyon, kundi ang pag-unawaan at paggalang sa isa't isa. Pag-uwi, bumalik sila sa kani-kanilang buhay. Ngunit ang kanilang karanasan sa Mindanao ay lubos na nagpabago sa kanilang mga pananaw. Muling in-edit ni Gabi ang kanyang mga video at litreto at nag-post sa social media na may bagong tema, ang totoong Mindanao. Ikinumpara niya ang kanyang dating inaakala na atrasadong Mindanao sa totoong magagandang tanawin ng Bukidnon. Agad itong nag-viral. Nagulat ang kanyang mga followers. Hindi ko akalain na may ganyang kagandang lugar sa Mindanao. Ibang-iba sa mga probinsya natin. Pati pala ang probinsya sa Mindanao, kasing unlad na ng ibang bansa. Naramdaman ni Gabi ang hiya sa kanyang mga dating post na mapanlait. Nagpasya siya magpo-post na lamang ng mga totoong impormasyon mulang gayon. Si Katrina, dahil sa biyaheng iyon, ay mas naging interesado sa kultura ng Mindanao. Nagsimula siyang mag-aral tungkol sa kanilang environmental policies at nagsimula na ring mag-aral ng Bisaya. Naniniwala siyang maraming dapat matutunan mula sa Mindanao.
Si Bia, na dating mapanghusga, ay natanto ang kanyang pagkakamali. Para sa kanya, ang Mindanao ay hindi lang probinsya, kundi isang lugar na may sariling yaman. Nais niyang ibahagi ito, kaya nagsimula siya magsulat ng isang travel guide. At si Isabel, ang nakaranas ng pinakamalaking pagbabago. Naramdaman niya kung gaano kakitid ang mundong kanyang ginagalawan. Ang mundo ay mas malawak. Kailangan kong makakita pa ng mas maraming lugar, bulong niya, habang nagpaplano ng mga bagong biyahe. Isang araw, nagkaroon ng pagkakataon si Isabel na mag-report sa class. Ang tema, ang papel ng mga probinsya sa modernong Asya. Walang pag-alinlangan, ibinahagi niya ang kanyang karanasan sa Mindanao. Deti, akala ko ang Mindanao ay isang atrasadong lugar. Ngunit nang bumisita ako, natuklasan ko ang isang lipunang pinagsasama ang makabagong teknolohiya at tradisyon. Inaalagaan nila ang kalikasan, pinapanatili ang komunidad, at lumilikha ng isang lugar na umaakit sa mga kabataang bumalik. Sa tingin ko, marami tayong matututunan dito para sa pag-unlad ng ating sariling mga probinsya sa Luzon. Nagulat ang kanyang mga kakles sa pagbabago ni Isabel. Deti, hinding-hindi siya magsasalita ng papuri para sa Mindanao. Pinuri siya ng kanyang propsor. Ito ay isang magandang realisasyon. Pinatunayan nito ang kahalagahan ng pagpunta mismo sa isang lugar at pagtingin gamit ang sariling mga mata. Ang apat na magkakaibigan ay regular pa ring nag-usap tungkol sa kanilang biyahe. Nagpaplano na sila ng mga susunod na bibisitahing lugar. Ang mga post ni Gabi ay patuloy na nagiging daan para mabago ang pananaw ng mga taga-Maynila tungkol sa Mindanao. Nakapasa si Katrina sa isang pagsusulit sa Bisaya at nangangarap na magtrabaho sa Cultural Exchange. Natapos ni Bia ang kanyang travel book na may mensaheng, tingnan ang mundo ng walang paunang paghusga. At si Isabel, kumuha ng major sa International Relations na may pangarap na maging isang tulay para sa kapayapaan at pag-unawa sa pagitan ng mga rehiyon sa Pilipinas. Ang probinsya sa Mindanao ay hindi slums. Ito ay isang lugar na may masaganang kalikasan at mga taong puno ng pagmamalaki. Higit sa lahat, ito ay isang lugar na may mainit na pusong tumatanggap sa mga bisita. Ang kanilang biyahe ay natapos na, ngunit ito rin ang naging unang hakbang nila tungo sa isang bagong mundo. Ang kahalagahan ng pag-alis ng mga maling akala papunta sa isang lugar at pagtingin gamit ang sariling mga mata. Ang kagandahan ng pagkakaroon ng respeto at pag-unawa sa ibang kultura. Natutunan ng apat na babae ang isa sa pinakamahalagang aral ng buhay sa kanilang pagbisita sa Mindanao. Ano ang masasabi ninyo sa kwento ngayong araw? Salamat sa inyong pagbabasa.